Hindi siya mapakali kahit na masayang nakikipagkwentuhan ang kanyang mga kaibigan kasamang pinsan at kapatid. Ang tanging nasa isip niya sa mga oras na yun ay ang makitang isa sa dahilan ng pagkasira ng pribado niyang buhay. Bagamat matagal na iyon, ay alam niyang may epekto sa naging samahan nila si Lynn. Anything about his lost wife is very important to him. Kahit doon man lang ay may paghiganti niya ito. Isang bagay na dapat noon pa niya ginawa. Muli niyang naikuyom ang mga kamay na nakahalukip-kip. Kahit na masakit pang sakit na idinulot nito mula sa pagkakasuntok ng elevator, ay hindi niya iniinda iyon. Wala pa iyon sa kabuang sakit na kanyang nararamdaman. Panaka-naka siyang ngumingiti sa mga kasama. Ayaw pa niyang mag-alalang mga ito, lalo pa at kasama nila sa kanyang kondo ang pinsang si Zenny. Mas magiging emosyonal ito kaysa sa kanya kapag naungkat ang nakaraan na labis ding nagpahirap sa pinsan niya. Jackson said he's very excited to meet you. He's the boy version of my Celine. Masayang sabi nito. Tila bigla siyang naistatwa sa narinig. I'm so sorry, Jackson. Hindi ko sinasadyang... No, it's okay, Zen. I am very excited to meet Sadie. Tugon niya. Pwede ba mamaya o bukas? Kitang-kita niya kung paano makahulugang nagtinginan ang mga ito. Sure, si Leonard. Kahit anong oras mo naisin, Jackson. Nakangiti nitong sabi. I'm sorry to say this, Jackson. Nilingon muna nitong katabing asawa at si Dylan na katabi niya. But we all wanted to see the old Jackson na kilala namin. It pain inside sa tuwing iisipin ang nangyari kay Celine. Napasinghap ito. But we have to move on. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. All eyes on him, and he barely can respond to what Zenny said. Tumikim si Leonard. Zen, I know your point, but we can't insist Jackson to do it. I knew him very well. I knew how he feels. Dagdag pa nito. Leonard at Cousin Zenny, you are both right. Kuya, whatever will be your decision, we'll accept it. Singit ni Dylan na bahagya ng pinisilang kanya kaliwang balikat. Nandito lang kami. Ani pa nito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Isa-isa niyang sinalubong ang mga kasama na waring hinihintay ang kanyang magiging sagot. Actually, I really appreciate all your efforts for me. Tumungo siya. To be honest, I thought there's no hope for me to let go. Celine is my everything, and every time I think about her, napalunok siya. All I wanted to do is to kill myself. Jackson, tawag sa kanya ni Zenny na lumuluhan na. I'm sorry. Agad itong niyakap ng asawa. Zen, it's not your fault. Napapikit siya. Ako ang dapat mag-sorry sa inyo. Labis kayo nag-alala sa akin. Well, I'm trying to be in good shape. Napabugas siya ng hangin. Hindi ko may papangako kung kailan ako tuluyang makakatakas sa nakaraan. Bumalong ang mga mata niya ng mga luha. Yes, I really don't want to forget about her. Nasasaktan pa rin ako. Hindi niyo naman siguro ako masisisi, but I will try my very best to move forward. Nakagat niyang ibabang labi sa pagnanais na pigilin ng pag-iyak. I can still remember how we met. Tumingala siya. It was very memorable and unforgettable. Very unexpected. Yes, it is, but it was the best day of my life. Tuluyan niyang naglandas sa mga luha sa kanyang mukha.
Mata man lang na nakikinig ang mga ito sa kanya. Natatakot siya because his boyfriend that time sold her to an old jerk. Marahan siyang natawa. I feel like I'm a superhero that time. Saving a goddess out of nowhere. Muli siyang napapikit. Alam niyang anumang oras ay sasambulat na ang lahat ng hinanakit na nasa loob niya. I was destined to meet her, have her, and to love her. Patuloy niya. She was destined to be yours, cousin. Sabad ni Zenny. Si Lynn is truly a beauty, but her heart is so pure. Pinahid nito ang luha sa mga mata na agad namang inagapan ni Leonard. Hindi ko naramdaman sa kanya na may pagkakaiba kami, and that she was a wife of a powerful man. Kinuha nito ang panyo sa kapinunas sa muka. Napakabuti niyang tao, and I almost hate myself dahil sa nangyari na wala man lang akong nagawa para sa kanya. Humagulgol na ito. Shh, babe. Alo ng asawa nito. She was the only sister-in-law I've had. Sabad ni Dylan. And will always be. Dugtong pa nito. Sa unang tingin ko pa lang sa kanya, ay alam ko nang siya lang ang ituturing kong ate. Nakikita ko siyang ngumiti sa simpleng bagay na para bang lubos niyang pinahahalagahan ang dahilan nun. Kung sana ay may oras pa, I'd rather spend it with her. Mom and Dad loves her at alam ko ang nararamdaman nila because Ate Celine is so sweet and very caring person. Hindi ko siya nakilala at nakasama ng matagal. Si Jan. But I have this feeling na may katangian siyang mahirap patagpuan sa isang babae. Nasaksihan ko kung paano ni Celine binago ang buhay ni Jackson, and I always wondered how she managed to do it. Nilingon nito si Cedric. Nainggit nga ako kay Jackson noon, kaya madalas iniiwan na lang silang dalawa sa opisina dahil pakiramdam ko, she created the world only for two of them. Pagkasabi ay natawa ito. Siguro kung babae lang ako, pinagsilosan ko na si Celine. Singit ni Cedric. Mahina siyang tumawa, ganun din ang iba. Dati, ako lang nagpapangiti kay Jackson tuwing may seryoso kaming gagawin. Ako yata ang clown niya sa tuwing na-homesick ang kaibigan kong yan. Biglang tumingin ito ng tuwid. Subalit, hindi ko kayang palitan ang sayang nararamdaman niya tuwing makukuusap si Celine sa mobile phone. Na-amaze ako actually. Tiningnan siya nito ng diretso sa mga mata. Doon ko napagtanto na siya ang tunay na makapagpapaligaya sa'yo. Ani nito sa kanya. Indeed, sagot niya. I'm just so lucky to be loved by her. Dagdag pa niya bago tuluyang humalagpos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Pinunasan niyang pawisan niyang mukha. Halos 2 oras na rin siya sa pagtakbo. Morning routine niya na iyon. Kahit na malamig ang klima, ay baliwala sa kanya basta makapag-jogging araw-araw. Hinahanap-hanap ito ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay agad siyang manghihina kapag hindi ito nagawa. Namimilog at nanlalaki ang mga mata nang nakakasalubong niya at hindi na niya yun alintana. Mas nananaig ang pagpapanatili niya ng pagpapalakas ng katawan. Sophie? Malakas na tawag sa kanya. Agad siyang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Her sweet little sister is waving at her. You're sweaty. Ani pa nito. Why are you here, sweetie? Nilapitan niya ito. I came here to fetch you. Tugon nito. Okay, we'll go home now. Sinenyasan niyang kasama nitong babae. Ito ang nagsisilbing tagapag-alaga nito. Talagang ganoon ang mga kapatid niya. Hindi maaaring mawala siya ng matagal sa paningin ng mga ito dahil agad din siyang hahanapin. Ang laging bilin sa kanya ng ama ay pagbigyan na lamang dahil maagang nawalan ito ng ina.
Sobrang napamahal siya sa mga ito na kahit abala sa marami ay lagi siyang naglalaan ng oras sa dalawa. Nasanay na siya na kapag naglalambing ang mga ito ay mabilis niyang inaalo ang mga ito. Kaya naman lalo pang ikinatuwa iyon ng kanyang daddy. Sophie, do you still go to school? Maya-maya pa ay tanong ng katabi niyang bata. Kakapasok pa lang nila sa sasakyan. Why are you asking, Cassie? Tanong niya kasabay ng pagkahawak sa maliit nitong kamay. Daddy said he wanted to bring us in the Philippines. Are you coming with us too? Tanong ni Cassie. Napako ang tingin niya sa mga mata nito. Para bang kay sarap titigan. Sophie is staring is bad. Nakalumbaba na ito. Mahina siyang tumawa. I'm sorry, sweetie. I just can't help it because you're so cute. Pinisil-pisil niya ang magkabilang pisngi nito. Lumabi ito. Really? Tila nagliwanag ang mga mata nito. Of course, I'm not kidding you, sweetie. Sagot niya. Okay, but are you going as Sophie? Muling tanong nito. Mukhang nakatatak na sa isip nito ang katanungang iyon. I will talk to Dad, okay? I also need to check my schedules at work. Ani niya. Please. Sabay kunyapit nito sa kanyang braso. Jason, I will cry if you'll not go with us. Tumamlay ang buong mukha nito. Okay, I'll tell Dad ha. Thank you, Sophie. I love you. Masayang sabi nito kasunod ng pagyakap sa kanya. No problem, sweetie. Tugon niya. I love you. I love you and Jace more. Dagdag pa na sabi niya. Pagkababa ng sasakyan ay nakita niya si Jace na umiiyak malapit sa gate. What's wrong, Jace? Agad niya itong nilapitan. Dad said we will go to Philippines and I thought you're gone. Malakas na pumalahaw ito sa pag-iyak. Please stop crying, Jace. I'll tell Dad that I want to go there too. So go to your room now and change your clothes, okay? Utos niya sa batang lalaki. Cassie, can you help Jace? Yes, Sophie. Agad nitong sagot. Sabay ang mga itong inalalayan ng tagapag-alaga upang dalhin sa mga silid nito. Siya naman ay patakbong tinungong study room. Tiyak na naroon ng ama. Siya na lang yatang walang kaalam-alam tungkol sa pagpunta ng mga ito sa Pilipinas. Dalawang lalaking nakabantay sa harapan ng pinto ng study room ng kanyang ama. Tumungo agad ang mga ito nang makita siya. Do you want to go inside, ma'am? Tanong ng isang lalaki. Sa tansya niya, pwede na itong maging basketball player dahil sa 6-footer na taas nito. Yes, can I come in? Aniya. Of course, ma'am. Sagot ng isa pang lalaki na mas mababa ng kaunti sa unang lalaki. Walang ingay nitong binuksan ang pinto. Hi, Dad. Bati niya sa ama na abala sa pagbabasa ng hawak na papel. Sumilay ang ngiti nito sa mga labi pagkakita sa kanya. Are you busy? Sophie, it's you. Ibinaba nitong hawak. Why are you here? Tanong nito. Oh, Jace keep on crying and Cassie said you were going to the Philippines with them. Is it true? Actually, I'm going to tell you about it. Hindi lang kita nakita kanina nang magising ako. Ani nito. Kaya pala I understand Filipino language. It's because we live there. So, why are we coming back to the Philippines? I have to visit my business partner there and since nataon na walang pasok sa school ang dalawa, naisipan kong isama na lang. Sagot nito. Of course, you need to go with us dahil alam mong hindi papayag ang mga yun. You're so lucky, Dad, because you're my boss. I can go anywhere with you. Ani niya. And I am the luckiest father because I have you as my daughter. Ngumiti ito. I love you, Dad. Aniya at nilapitan ito. Agad naman siyang niyakap. And I love you more. Ani pa nito. Bigla siyang napapitlag.
Isang bagay na hindi niya maunawaan. May kung ano na parang biglang tumarak sa kanyang puso. Bakit parang nasasaktan siya? Sophie, I thought you have a meeting with your cousin Brent. Tumawag siya kanina at pinapasabing tawagan mo raw siya pagbalik mo mula sa pagja-jogging. Oh my, I almost forgot. Kumala siya sa pagkakayakap sa ama. I need to go, Dad. Alright, be careful, okay? Bilin pa nito sa kanya. I will. Thanks, Dad. Tuluyan na siyang lumabas sa study room ng ama. Muntik na niyang makalimutan ng napaka-importanting araw na yun. Si Brent ay pinsan niya na matyagang nagturo sa kanya sa maraming bagay. Kaya lalo siyang lumalakas ay dahil din sa lalaki. Hindi na siya mahihirapang ipagtanggol ang sarili dahil sa mga training na pinasok niya sa tulong ng kanyang pinsan. Hindi naman tutol ang kanyang ama dahil kung tutuusin ay mas kakailanganin niya iyon. Kilala ang mga Williams sa buong mundo kaya naman doble pag-iingat ang kailangan nilang gawin. Iyon ang naging kakulangan sa kanyang ina dahil wala itong alam kung paano poprotektahan ng sarili ay pumanaw ito ng walang kalaban-laban. Walang saysay ang pagkakaroon nila ng napakaraming bodyguards noon dahil natsyempohang walang kasamang kanyang mommy ng mga oras na yun. Mula noon ay isinumpa niya sa sarili na gagawin niyang lahat upang hindi yun mangyari sa kanya.